Damang-dama rin ang Christmas rush sa Green Hills Shopping Center at maging sa night market sa labas nito. Live mula sa Green Hills, San Juan, saksi si JP Soriano. JP. Mark, ang sabi nga, iba raw talagang tinatawag na Filipino time dahil kahit malapit na Mark ang Noche Buena, ay marami pa rin sa ating mga kababayan na nagpupunta rito sa Green Hills Shopping Center di lang para mamili ng panregalo, Mark, at ang kalulutuin bukas, kundi pati na rin yung kanilang Christmas attire. Hindi raw papayag si Mayro na nawalang bagong damit na isusuot ang kanyang pamangkin sa araw ng Pasko. Kaya kahit 10 oras na ng gabi, heto tangan na ni May ang mga chikiting sa Green Hills Shopping Center para mamili ng bagong t-shirt. Naging mahirap daw ang buhay at mahina ang kita kay May. Pero di raw ito dahilan, aniya, para ipagkait ang kaunting regalo para sa mga bata. Minsan lang naman sa isang taon yan eh. Minsan lang sa isang taon yan, kaya kailangan kahit papano bago, kahit mumurahin lang. Si Rose naman at ang kanyang mga hipag. Inuna muna raw ang pamamalengke at pag-grocery kanina para sa Noche Buena bago namili ng ilang pangregalo sa kanilang exchange gift bukas. Pero dahil nagkabukingan na kung sino nakabunot kanino, nagturoan na lang sila sa gustong regalo. Hirit na regalo. Sabi ko pagdating na pagbigay ko na lang ng sa Pasko. Saka na lang siya bumili. Excited ka rin magbigay ng mga regalo para sa mga bata, ganun. Kumbaga, yung kakasya sa kanila, kahit nasa malit na paraan, mabibigyan mo sila ng yung bang nakakapagpasaya ka. Nagkalat pa rin ang mga pwedeng bilihin sa Green Hills. Pero kapag nagutom, walang problema dahil maraming kainan dito. Ngayong araw daw, napakaraming mamimiling dumating kaya binuksan hanggang alas 11 ng gabi ang loob ng Green Hills Shopping Center. Ang night market naman sa labas hanggang alauna ng madaling araw. At Mark, paalala po sa ating mga kapuso na habol pa sa pag-shopping bukas lang po hanggang alas 7 ng gabi bukas ng gabi ang Green Hills Shopping Center para bigyan daang Mark naman yung mga empleyado para makapag-celebrate ng Noche Buena. Live mula sa San Juan, ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Bago bumiyahe ngayong long weekend, silipin natin ang pinakasariwang lagay ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila sa pamamagitan ng GMA Traffic System. Unahin natin ang EDSA Kamuning. Sa gawing kanan po ang patungong Makati. Medyo masikip talaga yung papuntang Makati. Sa kaliwa naman po ang mga sasakyang papuntang Monumento na medyo maluwag-luwag na ho sa mga oras na ito. Dumako naman tayo sa EDSA Ortigas. Ang nasa kanang bahagi ng inyong TV screens ang papunta sa Makati area, yung po mga may ilaw na pula. Habang yung nasa kaliwa naman ang northbound lane na papuntang Cubao. Silipin naman natin ang daloy ng trapiko palabas ng North Luzon Expressway sa bahagi ng Balintawak, Kamachili ang nakikita ninyo na medyo maluwag pa naman ho ang daloy ng trapiko. Bukod sa scare tactics, bukod sa scare tactics kontra paputok, isinusulong din ngayon ng Department of Health ang tinatawag na communal fireworks. Ito yung pagpapailaw sa iisang lugar lang sa barangay para kahit papano'y mabawasan daw ang bilang ng mga nabibiktima ng paputok. Narito po ang aking report. Taon-taon na lang ganito ang ating nasasaksihan sa mga ospital sa pagpasok ng bagong taon. Sunod-sunod ang pasok ng mga biktima ng paputok. Karamihan ayon sa Department of Health, mga bata. Sa loob lang ng 3 araw mula noong December 21, 6 na bata na agad ang naputukan ng ipinagbabawal na pikulo. Pero dahil mismo ang DOH aminadong sadyang mahirap pigilan ang nakagawian ng tradisyon ng mga Pilipino na magpaputok sa pagpasok ng bagong taon, kanina pinangunahan ng DOH ang paglulunsad ng estratehiyang kung tawagi communal fireworks. Sa halip na magkanya-kanya, bakit di na lang daw mag-ambag-ambag ang mga miyembro ng komunidad at sama-samang panoorin ang pagpapaputok? So ito po isang measure na nakikita namin na hopefully makapagtulong sa atin para ma-reduce yung injuries tuwing New Year. Pero mahigpit na paalala ng DOH, dapat lamang magpaputok sa isang open space na 100 square meters ang lawak. Dapat malambot ang lupa at may 25 meters ang pagitan ng firing area at manunood. Dapat walang overhead obstruction ang lugar. May nakaabang na fire truck at ambulansya sa lugar. At higit sa lahat, dapat eksperto lamang ang hahawak ng paputok. Pero kung walang communal fireworks sa lugar, pwede pa rin naman ma-enjoy ang magandang fireworks display gaya dito sa Mall of Asia. Bukod sa mga profesional na mga tao magsasagawa ng fireworks display dito, ayon sa pamunuan ng mall, isinasagawa rin daw ito sa mismong dagat na may 100 meters ang layo mula sa seawall na nakikita nyong yan. Kaya naman siguradong ligtas ang fireworks display para sa lahat ng mga manonood.
Bagamat may fireworks display na sa MOA linggo-linggo, di hamak na mas espesyal daw ang display sa bisperas ng bagong taon. Nasasabayan ng live na countdown special ng Kapuso Network. It's to provide a different kind of fireworks entertainment. That's the main objective, no? Kasi normally ang mga fireworks is only visually lang, no? Right now it's synchronized. So nasa beat pa yan ng music, how they have to really program it based on the beat of the music, which is provided by GMA. Balikan naman natin ang sunog sa Kupang Muntinlupa. Ipinagamit na ng ilang establishmento ang kanilang parking lot para may pansamantalang matuluyan ang mga nasunugan. Live mula sa Muntinlupa, saksi si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mark, wala pa rin naiulat ang Bureau of Fire Protection na nasaktan o nasawi at sana nga ay harino nga ay wala ngang maiulat. Matapos itong sunog sa Muntinlupa na umabot sa general alarm, punong-puno ngayon itong bangketa ng West Service Road sa harap ng Sitio Tuklas, Barangay Kupang sa Muntinlupa ng mga nagsilikas na biktima. Hakot-hakot ang kanilang mga damit, kaunting appliances at kung ano man na maaari pa nilang maisalba. Sa ngayon ay hindi na muna madadaanan itong West Service Road sa Muntinlupa. May ilang mga establishmento na ngayon na pansamantalang ipinagagamit ang paradahan ng kanilang mga opisina para may matuluyan muna ang ilan sa mga nabiktima. Humigit kumulang 2,000 pamilya nga ang isa-isang iglap ay biglang naging malungkot ang Pasko. Tinupok ng apoy na umabot sa general alarm ang tinatayang 500 kabahayan. Pare-pareho ngayon ang hinaing ng naririnig natin dito sa paligid at mula dun sa ilan sa mga nasunugan na nakapanayam namin. Ang tanong nila, bakit kung kailan pa magpapasko, saka naman daw sila dinagukan ng trahedyang katulad nito? Tanggapin natin, yan dyan eh. Wala tayong magagawa. Ano plano niyo sa Pasko, sir? Ano ka lang po makaya, gano'n na lang. Magsisimba na lang, magpapasalamat na walang nangyaring masama sa amin. Mark, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin itong sunog at nasa general alarm pa rin itong sunog sa Muntinlupa at patuloy pa rin ang pag-iimbestiga o pagpaapula dito sa apoy at tinatansya pa rin ng BFP ang kabuang damage na idinulot ng apoy na ito. Live mula rito sa Muntinlupa, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. At sama-sama nating saksihan, balikbayan box ng OFW na nagsumbong sa GMA News na i-deliver na rin sa kanya matapos ang 3 buwan. Dolphin at Sea Lion Show sa Araneta Center magbubukas sa Pasko sa kabila ng pagtutol ng Animal Welfare Group. Apple the App ng Black Eyed Peas ng courtesy call kay Pangulong Noynoy Aquino. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sasama-sama nating pagiging saksi.